Hi Aries, love message para sa love month ngayong February 2024. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay. Para sa mga Aries, anong maiwan natin para sa kanila? We'll be straightforward sa ating reading. Aries, message. Aries. February 2024, love month, buhay, pag-ibig. Ano pang mensahe ang maiwan natin para sa kanila ngayong buwan? Okay. Sabi ko nga, we'll be straightforward. The Seven of Cups ay narito. Two of Cups, reverse. Okay. So, parang pang Valentine's talaga to. Maraming ganap. Marami kayong pwedeng options. Choices na may kaugnayan sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig. Ang perfect nito kasi parang, kumbaga, ayan, sa dami, hindi natin alam kung anong uunahin. Hindi kayo mawawalan ng ganap, ng something special ganap when it comes to love. Okay? Ito yung ideal time para mas palaliman nyo yung inyong mga connection if in a relationship, couples. Celebrate love month, kasama ang pinakamamahal mo, Aries. Ang gaan lang with those two cards. Parang meron kayong ilang maaring puntahan. Yes, pwedeng travel ito or ilang sitwasyon kung saan mag-i-enjoy kayo. Maraming pwedeng gawin. Or sa mas practical, may pa-surprise ang kapareha. If single, napakahaba ng inyong anong mahaba? Ng mga buhok ng kababaihan, maraming pwedeng mapansin kayo, Aries. Parang umaangat po dito yung inyong mga attractive na aura. Okay? Ito lamang ay kung inyong pahihintulutan, Aries, pero merong ilang party events or sabi ko nga ilang ganap ito na pwede rin po may kaugnayan sa ilang kaibigan o trabaho. Totoo naman din yun. Walang mangyayari dito sa ating mga comfort zone. Pero as an Aries, very open naman kayo sa ilang possibilities, especially sa patuloy na movement eh. So, I think hindi naman yun magiging problema. Yun lang, be open, have fun ngayong buwan ng mga puso. Hindi ito yung pagkakataon para ikulong mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon. Celebrate love. Parang dito yung compatibility rin na umaangat. I mean, if ever andito pa lang kayo sa dating stage or meron kayong gustong kilalanin or kinikilala, ayan. Marami pang pwedeng maganap. Okay? Pero, ito na tayo. Kasi Two of Cups is in reverse. Hindi ko ito tatamisan. For some of you na single, especially, maaring wala dito talaga sa love ngayon ang inyong atensyon. I know this is a love reading for this February, pero umaangat po kasi yung patuloy rin na ilang ganap, trabaho. Okay? So, maaring dito nyo higit na ilaan para sa ilan ang inyong pag-iisip, ang inyong atensyon, na hindi naman masama. Pero for those who are in a relationship, so lang din, alalayan sa part na hindi nyo nakakalimutan yung sektor ng relasyon. Okay? I feel na merong pagka-pressure dito or pagka-overwhelm sa ilang ganap. Sa dami. Okay? This month. Pero kung ano man ang pwede mong matanggap, positive, negative, highs or lows, gaano man ito kabongga, kaliit, kalaki. Andito yung pagiging matatag mo. Okay? Andito yung higit mong ikalalakas pa. Kasi para sa ilan, ito kasi kahit pare-pareho kayo ng sign, guys, magkakaiba kayo ng pakiramdam, sitwasyon, posisyon. For some, na gusto lang munang mapag-isa in a way na marirefresh, or marirecharge ang inyong mga enerhiya, gawin yon. Especially po, kung mag-apply itong pagka-overwhelm sa mga bagay-bagay. Okay? Ito, sa mga paraan nyo na ito, no matter what your relationship status, sa mga paraan nyo kung saan kayo higit na lalakas, doon kayo. At magiging masaya, syempre pa.
papakiramdaman din ng inyong mga sarili. Okay? Sige, tayo. Ayan. Ang dami. Kulang tayo ng pinaka-message para sa mga Aries. Last month. Salamat po sa ilang naka-tune in ngayon sa ating live. Live tayo ngayon sa ating FB. Uy. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Ang ganda. English eh. Oo, hindi. Pero, ayan. Punan ng pasasalamat. Lalo pa kung ito, marami kang pwedeng matanggap. Kahit hindi man ito material na bagay or naayon sa kagustuhan mo, pero mapupunan ka ng pagmamahal. Ngayong buwan ng pag-ibig para sa inyo, Aries. Hi, Leo. February 2024 love message para sa love month na ito. Kuha lang tayo ng maring mensaheng gabay na kailangan nyong marinig. Leo, ngayong buwan. Message. Leo. Okay, uy, agad-agad. Sige. Uy. The world and the wheel. Both are in reverse. At kita mo naman sila. Tayo po pala ay live na live sa ating FB. Pakita natin. Leo, both are in reverse. Parang head over heels, yung pakiramdam. Hindi. Pero, I will be honest, hindi ko po ito tatamisan rin. Pero naway wag lang ding lalaliman. Okay. The wheel in the world. I feel na meron ditong ilang test difficulty for some of you, okay? Just only take what resonate. Na minsan ang hirap sabayan ng sitwasyon or ng ilang bagay tao sa inyong paligid. Maring merong kasi iba-iba naman tayo. Aking ulitin, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba tayo ng tinatahak sa buhay. Maring meron kasi ditong maging overly emotional or sensitive or merong magiging mainitan ng ulo. Why I feel na ganon sa dalawang cards na ito? Parang hindi kayo magtatagpo or hindi kayo magsasabay sa ilang bagay. For those who are in a relationship, bilang tayo ay love reading po. Leo, maaring subukin kayo ngayon. Love month pa naman. Ulitin ko po. Hindi kailangan laliman. Leo. Kahit sa simpleng tension lang ito, especially for some of you na malayo sa inyong mga mahal sa buhay, couples, married, in a relationship, the world kasi ay narito. Maring merong distansya. Maring mga nasa ibang bansa ito or nasa LDR situation kayo. At yan pa lang. Yung ideya na malayo kayo sa isa't isa ay mahirap na. So, yun lang naman. Kahit sa simpleng ganun lang. Ito ay isang test ng universe this month kung paano nyo ito panghahawakan bilang buwan ng mga puso pa naman. Kung paano nyo papaangatin yung pag-unawa or pagsabay sa ilang pagkakaiba na ito na meron kayo sa isa't isa. Okay? Pero more on the serious side, yung aking nakikita dito. For those who are single, maring mag-apply po ito sa ilang matatawag niyong partner. Partner in business or partner in crime. Yung maaaring naman, yung taong pinagkakatiwalaan nyo, ganyan. Maaaring meron lang something tension din sa point na yan. If ever wala pa kayong kapareha. But, anyhow, ulitin ko po, ito ay isang test. Na at the end of the day, it's all up to you kung paano nyo paangatin ang pag-unawa. Okay. Parang to kasi, hindi nyo asahan din na pakiramdam. It could be something unpredictable, unexpected. Na hindi naman ito yung hindi ito yung, syempre pa ayaw natin nun tension. Pero somehow, maramdaman nyo lang ito in a way na hindi kasi umayon
ito sa kagustuhan nyo. Ganun lang naman, hindi kailangan lalalima. Ayan, minsan ang hirap i-mention ilang messages, pero ito po yung nakukuha natin. This is not an assurance. Huwag nating, huwag tayong mag-rely sa baraha, guys. Okay? Ano pa tayo ay general reading. Okay, other messages. Ano na lang, kumbaga, yung commitment nyo, pag-uusapan ito, mas palalalimin yung bond. Ito yung paraan na. Okay? Kasi parang ito, paano ko ba sasabihin yung pagkakaiba nga eh. At sa pagkakaibang ito, it depends na kung tutulungan nyo na mapakalma ang sitwasyon or mag-i-split kayo. Ayan. I mean, kasi nga iba eh, magkaiba kayo. Baka hindi kayo magsabay. At one point, kahit at one point lang ngayong buwan, hopefully, for those who are attached, parang sila yung, dito, yung much affected sa akin nakikita. So, napaka-importante ng communication, ng connection, kahit over the net lang ito, especially kung nasa malayo nga kayo. Paangatin niyo yung practical approach sa relationship ngayon. Kasi meron nagiging, or maaring magiging sensitive or emotional na isa sa inyo. Okay? Pero andito naman, lalo pa kung andito lang ang inyong mga puso, okay? Or itong mga kaparehan nyo. Merong isa sa inyo na kailangan mag-a-adjust. Merong isa sa inyo na paangat din yung love language na bibigyan ng pag-aksyon sa mas, hindi lang practical, pero mas sweeter side. Okay, syempre ulitin ko, dapat andito ang puso, andito yung willingness, walang magiging problema. Patuloy na, ito pag once na mag-apply ito, if ever man, for some, at malagpasan nyo to, alam nyo, sabi ko nga, maaaring head over heels yung feeling. Isang test na kung saan lalo kayong pagtitibayin as a couple. Okay? Ito, regardless na single in a relationship, andito yung support. Or maybe isang message na papaangatin nyo yan this month. Meron at meron suporta na pwedeng matanggap ang isang Leo. Support. And of course, yung love. Okay? Kahit pa sa mga pagkakataon na umaangat yung pagkakaiba ng ilang tao sa inyong paligid. Okay. For single, sige, at tayo sa single. The world, the will. Kung pahintulutan nyo, lumabas-labas ang inyong mga sarili. Kasi baka meron nag-hold back sa inyo, ay wag na lang, kung willing naman na kayo and ready kayo to mingle, ayan. Actually, you could meet someone po. Pwedeng travel. Habang nagta-travel ka, or nag-walking ka. Walking. So, be open sa ilang possibility na ito. Walang imposible. This month. This love month. Kuha tayo. Kahit medyo mahirap i-mention yung ilang messages ng ayan. Advice. So, isa lang. Gusto kong kunin lang yung pinaka-isa bilang babasahin natin to. Para sa mga Leo. Love message. Twin flames. Eto na. Alam nyo kanina, kung nakapakinig kayo sa Pika card natin, alam ko hindi lahat are into twin flames. Kahit si Moonchild, hindi ako masyado dito. Pero, twin flames, ito yung parang, kahit na meron kayong pagkakaiba, merong ilang challenges. Your passion ignites. Nagsasabay pa rin. Nauhuli pa rin kayong nasa isa't isa. I mean, paano nauhuli? Kumbaga, kayo pa rin. Sa kabila ng ilang pagkakaiba na ito, na pwede nyong maramdaman this month. Ayan, twin flames, nandito, umaangat po yung yes, differences, pero pagtanggap. Yung pag-init sa pagtanggap sa pagkakaibang ito. Nag-iinit, nag-aalam ang inyong mga... Kaya nga marahil may pag-init ng ulo or bakit nga ba sumasama ang ating loob sa ating mga mahal, diba? Kasi nga, mahal mo. Alam mo yun, minsan nakukulangan tayo, nasusobrahan. Kasi nga, mahal mo. Okay, eto, twin flames. True love. May pag-spark ng inyong mga love life. Sa kabila, ulitin ko, ng ilang tension or pwede nyong maramdaman. Kahit sa simpleng tension lang,
ngayong February 2024, Leo. Hello Sagittarius, February 2024, love message para sa love month na ito. Kuha lang tayo ng ilang mensahe pa na marahil kailangang marinig ngayong buwan ng pag-ibig para sa mga Sagittarius. Ano may iwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius, bilang ito, meron natin text. Okay, Sagittarius. Anong may iwan natin para sa kanila? Tayo nga po pala ay live na live sa ating FB. Bilang ganito na madalas ang ating agenda. Okay. Okay. Wait. We'll be straightforward lang po. Okay, isa pa lang to. The Two of Wands reverse. Kunin na natin ito. Okay. The High Priestess. And the Wheel. The Wheel na naman. Kakalabas lang ito actually. This one is in reverse ulit. Okay. For those in a relationship, actually, Sagittarius, oo nga, mga fire signs, travel sign, umangat dito sa dalawang card na ito bilang kayo Sagittarius, travel, may pag-travel. Umangat pa rin yung travel bilang kayo mga travel sign. Okay, pero, okay. Meron lang ditong ilang delays, maaaring delay, or glitches na napaka-normal sa buhay. Kahit sa simpleng kabagalan lang ito ng bahagya kung saan kakailanganin ng isang Sagittarius na paangatin yung inyong pagiging flexible sa sitwasyon. Pero ano pa? Lalo pa, kung andito ang inyong mga puso, the High Priestess ay narito. Sobrang ma-appreciate nyo ang inyong mga kapareha o itong relasyon na meron kayo for those couple in a relationship. Andito yung appreciation, yung pagiging compassionate sa relasyon, yung love. Ayan, sabi ko nga. So, may travel. Maring ito po ay kung hindi man, ayan, the World and the Two of Wands, both are in reverse. Kung hindi naman, it doesn't matter if it's long or short travel, pero magiging romantic ito. Bilang pinagitnaan niyo po ang High Priestess, andito yung faith sa inyong relasyon. Na ano man ang mangyari, ano man ang ilang pinagdadaanan niyo, ups and downs, andito, pinagtitibay kayo dahil nasa sentro niyo ang inyong mga faith. Or maybe isang message yan na ngayong buwan ng pag-ibig, papangatin niyo. Hindi lang yung pagmamahal, yung pagtitiwala sa relasyon na ito, pero sa inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion. Okay? For single, ganun din, ano? If you're willing na and ready to mingle, trust your intuition, follow your heart, take an adventure, lumabas-labas din. Nang syempre pa, kasi dito merong ilang glitches. Itong glitches na ito or delays, maaring mag-apply sa paraan na kahit hindi man ito traffic, ayan, sa mas practical, meron kayong makalimutan or kailangan nga again ng adjustments sa ilang schedule, ganun lang. Pero kung andito ulitin ko, kung gusto naman na, sabi nga nila, meron at merong paraan. You have to take action. Kung andyan, mag-e-enjoy. Andito rin yung enjoyments. So, pwede nyo ma-experience sa buwang na si Moonchild. Buwan na buwan si Moonchild. Umaga na po kasi bilang buwan ang Moonchild. Pero, susundin nyo ang inyong mga puso. Magplano rin, isang mensahe rin dito marahil, kasi nga both reversal cards nakita natin when it comes to travel or movement, maging ano pa man yan, pagplanuhan yung ilang romantic getaway ba ito, kasama ang kapareha, or ilang kaibigan, para ano lang, di ba, pagplano, mas sigurado. Okay, mas smooth yung journey na pwede nyong ma-experience. So, mas masaya. Okay? Ano bang ma-add natin dito for Leo? Kakatapos lang kasi ng Leo. Sagittarius. So, follow your heart lang. Yung inyong mga puso. Kung anong tinitibok niyan, maring hindi kayo magkakamali. Hindi sa hindi tayo nagkakamali. Bilang tayo ay mga tao lang. Pero kung ano man yung maramdaman nyo, maring yan na yun eh. Okay? So, papakiramdaman din kung anong tinitibok niyan. Malaki yung chance na mas maging malalim yung connection ngayon. Kung inyo lamang pahihintulutan, single, merong chance to meet someone. Merong potential if you are only willing, okay?
to mingle. Walang magiging problema. Okay, add tayo dito, love advice para sa mga Sagittarius. Pinaka-message lamang bilang babasahin natin. Para sa mga Sagittarius, anong may iwan natin para sa kanila? Sagittarius. Okay, tumalaw na. Uy, sabi ko nga magiging malalim. So, maaaring may pagka-intense ito. The High Priestess kasi ay narito. Sexual union. May pagsasama. May harmony, balance. Honor the place in one another where you are one eternal soul. Ayan, nag-i-English kasi ang moon child. For there you will find true bliss. Ulitin natin. Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. On the soul level, may pagka-intense, may pagka-extreme yung mga feelings nyo, yung inyong nararamdaman sa inyong mga buhay pag-ibig, relasyon ngayong February 2024, Sagittarius. Hello, Taurus. Love Month. Kuha tayo ng love message para sa inyo ngayong buwan ng February 2024. Ano pa nga bang message ang marahil ay kailangan mong marinig ngayong buwan ng pag-ibig para sa mga Taurus? Taurus, meron po bang mga Taurus na nakikinig ngayon? Ayan, tayo po ay live na live. Laban na natin to para sa mga Taurus ngayon. Message. Taurus. Okay, agad-agad. We'll be straightforward lang po hanggat kaya. The Lovers. This one is in reverse. Okay. The Six of Cups. The Empress is in reverse. And the Queen of Swords. So, kumpol na po siyang bumagsak. Okay. Okay. So, medyo parang 50-50 yung ating energy dito. Doon tayo sa mas, tayo ay general message po. Just only take what resonate. Still, hindi kailangang laliman ang bawat messages. Okay. Para sa mga single, in a relationship, single muna tayo. Kasi maring ang focus nyo ngayon, yung energy nyo ngayon, kung saan kayo higit na nagiging palaban, ay nasa inyong buhay karera. Okay? Na maganda. Lalo pa kung hindi pa naman din talaga kayo ready to mingle or makakilala. Dahil dito kayo, alam nyo, ngayon kailangan dito muna kayo maglaan ng higit na focus at attention kung saan ay merong pag-angat. Okay, I know this is a love reading. Pero, sige, regardless na, kasi baka maka-apply din nito para sa mga nasa isang relasyon or married. Parang merong pag-level up sa inyong mga possession or situation when it comes to career. But anyway, love life tayo, Moonchild. Ma-add ko lang yun. Okay? Okay. Kung hindi man ito mag-apply sa inyo, for those na married na, maring meron something positive na parating para sa inyong mga asawa, kapareha. At dito, pwedeng ma-share, maibalita sa inyo yung magandang possibility na pwedeng mangyari sa inyong partner. At dito, syempre pa, hindi lang siya yung magse-celebrate, pero kayo, as family. Okay. Maganda in a way, pero parang more on pag-focus nyo ito sa mga personal na hangarin yung aking nakikita dito. Kung kayo nakapakinig sa mga fire signs, andito rin umaangat sa inyo yung distant connection or long distance connection para sa ilan, okay? Kahit pa andito kayo physically, magkatabi kayo, I will be honest, maring meron kayong ilang priorities na kung inyong pagsasabayin, I mean, kasi maring itong partner mo, merong ilang goal na personal. Pero para sa inyo rin connection.
relasyon. Tapos, ikaw meron din. Pag yan po ay napagsama nyo, napag-usapan nyo, napalalim nyo, yun yung mas maganda. Diba? May ilang changes, yes, for the better when it comes to relationship. Kahit pa sa mga pagkakataon na, ayan, malayo kayo, kahit physically magkatabi kayo, kasi nga, meron kayong ilang mga ganap sa buhay, ilang aktibidad. So, sana, mas mapanghawakan ito ng may balance, couples in a relationship. Kasi, for some of you, yes, ready kayo to take action sa mga personal na hangarin. But at the same time, baka hindi nyo napupuna, Taurus, yung, yung cravings nyo, ayan, when it comes to love, ang inyong mga partner. So, take it easy. This is the best month para yung connection, yung communication, papaangatin. Ialay nyo rin yung inyong mga oras at energy sa inyong mga kapareha. Okay? Or kung single kayo, actually, kung ano man yung mabubuo yung conversation this time sa isang tao, or kung meron na kayong prospect, single, maaring maging maganda yung takbo ng komunikasyon. Kung magiging bukas lamang kayo, kung magiging open kayo. Pero kung hindi, okay lang din naman dahil iba-iba tayo ng posisyon, ng sitwasyon. Sabi ko nga, kung andito yung oras na, sa palagay nyo ready naman na kayo, then go for it. Maganda yung nakikita naman nating flow. In a way na, sana pananatilihin nyo yung balance. Kasi parang, kapag nawala, of course, hindi kayo magkakasabay. At dito baka mas magkaroon ng tension or umangat yung pagiging competitive. Ayan, bilang sa isang relasyon, syempre pa, hindi naman laging nagsasabay. I mean, hindi laging balance. Minsan merong mas nakakaangat. Minsan merong mas nakakaluwag-luwag. Nakaka-LL. Ayan. Minsan naman yung isa kinukulang. Yung ganong eksena na lagi lang din yun, yung acceptance na lahat tayo ay iba-iba. So, umangat yung ilang differences, yes, ilang changes. Pero kung ito po ay something na mas palalawakan nyo yung inyong pag-unawa sa inyong mga partner, walang magiging malalim na problema. Okay? Okay, ano pang ma-add natin dito? Okay, this is the best month na i-prove nyo, couples, na patunayan nyo sa inyong mga partner, asawa, na sa kabila ng pagiging busy nyo, ay magkakaroon pa rin kayo ng sapat na oras para sa kanila, sa inyong pamilya. Maging open, okay? Yung open communication kasi dito, parang ang dami nyo rin ganap, kanya-kanya eh, nakikita ko dito, na sana maging open kayo dun sa pakikipag-usap, sa inyong pwedeng nararamdaman. At dyan, sabi ko nga, walang malalim na magiging problema. Umangat pa rin dito yung love, regardless kung ito ay naka-reversal cards para sa ilan. Or sa mas practical, bibigyan nyo rin ng oras ang inyong mga sarili. Okay? More on self-love, self-care. For those of you single na meron na talagang wini-wish, andito na yung prayer, meron ng someone na tumating, yung matatawag yung one and only. Ayan. Ulitin ko po, kung ready na kayo, lalo pa the Lovers reverse, the Empress coin, physically, emotionally, mentally ready na kayo. Walang masamang tinapay. Walang imposible. But you have to be willing. You have to take action. You have to put yourself out there. At merong blessing, okay? Merong blessing of love. Kahit na hindi perfect ang sitwasyon. Kung meron na kayong anak, ito add natin to kasi the Empress card ay narito. That's one is in reverse. Maring bigyan nyo sila ng higit na focus this time. Relationship-wise, napakalawak ng buhay relasyon. At dito, maring merong ilang, at baka dito mag-apply yung ilang tension or kahit naman yung extra care, okay, yung TLC na pwede nyong maibigay, tender loving and care sa inyong mga kapareha. Dito rin nyo yun ilalaan sa mga bata. Okay, or maybe sa mas practical bilang travel, umaangat po to bond, okay, to have that family bonding naman
ngayong buwan, ngayong love month. Yun yung magandang ideya na pwede niyong magawa. Mag-reminisce, for some of you na malayo sa minamahal, na sa LDR situation, kahit sa over the net, kumonekta. Mag-reflect, magnilay-nilay sa inyong relationship. Give yourself the time na i-priority itong love. Celebrate love this month. Okay, gano'n man, minsan, again, sabi ko, lalo pa kung busy kayo sa kanya-kanya ninyong buhay, trabaho, or ilang agenda, find time. Find time to celebrate love. Kuha tayo ng pinaka-ayan. Gusto ko lang kunin yung pinaka-exact message ko. Ano mang babagsak. Babasahin natin ito para sa inyo, Taurus. Ayan. Okay. Ayan. Babasahin na natin. It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Regardless, no matter what your relationship status, kayo pa man ay single ngayon in a relationship, the Lovers Reverse, isang indikasyon dito pumasok yung, sabi ko nga, more me time din. Private time alone. Pag nilay-nilayan ng iyong buhay relasyon, maging ano pa man ang tinatakbo nito. Napakalaga. Bilang ito po ang pagpapayo na iniwan sa'yo ng baraha. It's okay to pause sa dami ng gawain or ilang aktibidad, ilang ganap, kahit sa simpleng pakiramdam. Make some time for yourself this month. Love month. Para sa inyo, ngayong February 2024, Taurus. Hello, Virgo. Love month. Kuha tayo ng love message para sa inyo ngayong February 2024. Will be straightforward, hopefully, sa ating reading para sa inyo, Virgo. Ano maiwan natin para sa kanila? Message para sa mga taong maaaring makapakinig nito, Virgo. Message. Okay. The Five of Swords ay narito. The Six of Wands reverse and the Nine of Cups. Okay, so andito umangat ang ito, I will be honest, kahit sa simpleng tensyon. Parang buhay pag-ibig tayo ngayon, buwan ng pag-ibig. Pero umaangat yung tension kanina pa actually. Kahit sa simpleng pakiramdam, yung stress na very normal sa anumang ating kinakaharap sa pang-araw-araw na buhay, especially sa relasyon. Kasi nga, di ba, kapag nasasaktan tayo or kapag nai-stress tayo, ibig sabihin lang yan, mahal mo. Okay? Mahal mo at mahalaga sa'yo. Pero, yes, may pagsakit ng ulo dito. Kita mo naman siya. Okay? Hindi kailangan laliman. Hindi po kailangan laliman, Virgo. Kung ano man yung pwedeng umaangat na baraha. Kahit sa simpleng pakiramdam mo lang ito. Kasi minsan, as a Virgo, kayo yung kung hindi nyo pa alam, mostly, hindi natin generalize bilang napakalawak po ng astrolohiya, pero mapag-alala kayo yung mga warrior sa zodiac. So, dito, para sa ilan, kaya dito yung pag-aalala sa relasyon. And for some of you, again, hindi ko po ito tatamisan, pero wag lang lalaliman, may ilang drama. May ilang drama tayong nakikita, kahit sa simpleng pakiramdam na hindi okay. Na syempre pa yan yung medyo, hindi natin masyadong tatambayan yung drama or issue na pwedeng maramdaman ng ilan sa inyo when it comes to love. Sabi nga nilang, mga bagay-bagay ay naidadaan naman sa mabuting usapan. Okay? Ano pa itong stress na to? Maaring lang yan segue or sumegway lang at one point this month. At dyan kasi sa stress na yan, maaring meron kayong actually mapaangat na aral or meron kayong ma-discover sa inyong buhay pag-ibig. Meron ditong support. The Six of Wands reverse, isang indikasyon na ito ay meron kayong personal na celebration. Maaring may pagka-low-key lang yung celebration nyo ng Valentine's ngayon. Tahimik lang, but at the same time, andito yung contentment, yung pasasalamat na ano man ang relationship status mo ngayon, Virgo, single, in a relationship, married, andito yung pakiramdam na sapat ang lahat.
kontento ka, okay ka. Sa kabila ng minsan, syempre pa, napaka-normal. Sabi ko nga, na humaharap tayo sa ilang trial and error ng buhay. Okay. Okay, ano pang ma-add natin dito? Kasi dito, kasi nga, nagiging mapag-alala eh, no? Meron lang kayong yung pakiramdam na hindi kayo napapansin or na-appreciate. Lagi yung tatandaan, nandito yung kasabatan. Kontento kayo kahit kayo lang sapat na. Or maybe isang message po ito, reversal tayo every time to show your appreciation with your partner this month. Kahit sa simple things lang ito or simple gesture nyo na pwede nyong maiparamdam sa kapareha. Napakalaking bagay nun. Okay? Andito yung happiness, guys. Personal celebration. Kaakibat lang nito, ito yung ilang pag-aalala. Maaring pag-aalala lang ito. Okay, na-appreciate ba ako, napapansin ba ako, napupuna ba ako, kayo ay mahalaga. Lagi nyo yung aalalahanin. Okay, kayo ay napupuna. Nakikita yung bawat galaw nyo, yung efforts nyo sa inyong relasyon. Kumbaga sabi nga nila, it's the little things. At yun yung dapat yung ma-realize. Okay, lahat yan ay na-appreciate. Okay, so madali yun yung pinaka-message na nakita natin dito. Balance at celebration. Celebrate love. Para sa mga Virgo, ay tayo ng pinaka-final message, advice na may iwan natin para sa inyo. Virgo. Basahin natin. Kulang tayo ng pinaka-isa, okay? Gusto kong basahin yung mensaheng maaaring iwan ito. Para sa mga Virgo. Medyo mahirap siyang i-shuffle. Bagong deck natin to. Kaya, ginagamit natin heart shape bilang buwan ng mga puso. Virgo, walang tayo ng pinaka-advice. Virgo. Ayan na. So, ayan. So, dalawa to. Yung pinaka-message lamang. Bilang babasahin natin. Okay. Okay. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Ayan. Maaring dito mag-apply yung stress kahit sa simpleng tensyon na naganap na, yung ilang pangamba na hindi okay, past is past. At mag-focus kayo dito sa magagandang posibilidad. Release the tension. Embrace the new possibilities. Dahil meron pa raw mga bago pa sa inyong buhay pag-ibig ngayon. A new path is now available to you. Follow it with faith. Para sa inyo, buhay pag-ibig, relasyon ngayong February 2024, Virgo. Hi Capricorn, February 2024, Love Month. Kuha tayo ng love message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ano pa nga ba ang mensahe na kailangan nyong marinig ngayong buwan ng pag-ibig para sa mga Capricorn? Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Okay. Message para sa mga Capricorn ngayong Love Month. Okay, may sumasama sa aking kamay. Kumpol sila. Hindi natin ito titigilan, or pipigilan. Eto na eh, sinasabi ko na kung kakayanin pa ng ating energy. Live na live rin po pala tayo ngayon sa ating FB. Kanina pa tayo kasi naka-live. But anyway, parang ang dami nating ganap ngayon. 8 of Swords, 3 of Pentacles, both are in reverse. The King of Swords, the 5 of Wands, and the 10 of Swords. Okay. So, mekos-mekos din ang pakiramdam ngayon. Pero may pag-init. Okay? May pag-init sa inyong mga buhay pag-ibig. Pag-init in a way na sa true lang
Ito yung kanina ko pang na-mention, maaaring merong tension. Kahit sa inyong mga pakiramdam, earth signs. Sunod-sunod ko kasi kayong binasahan, earth signs. Capricorn. Ito, maraming possibility, okay? Umaangat dito ang iyong productivity. Unang-una sa trabaho, I know this is a love reading, pero bilang kayo yung mga career-oriented talaga. Kahit pa buwan ng pag-ibig, work kang work, grind kang grind. Pero, kasi syempre pa hinahabol nyo lang din yung tamang seguridad. Okay? Mapatrabaho man o relasyon. Andito yung energy para mas laliman, mas pag-initin ang inyong pagsasama. Yun lang. Sabi ko nga, dalawa lang to The 5 of Wands, 10 of Swords. Dalawa lang yung possibility. Maaaring ito yung pag-init ng inyong mga puso, buhay pag-ibig, or pag-init ng inyong mga ulo, ng inyong mga moods, na very normal. Lahat naman tayo merong certain mood, Pero, merong solusyon dito. The 10 of Swords, reverse na. Ano man yung pwede nyong maramdaman sa inyong mga kapareha, if in a relationship, attached, or kung single kayo, merong solusyon. Hindi kailangan laliman yung pwede nyong maramdaman na hindi masyadong okay. Or maybe, isang indikasyon ito na huwag nyo masyadong, bigyan ng tuon yung ilang negativity. Kasi, I'm seeing na meron ding new beginnings sa inyong mga pakiramdam. Sabi ko nga, mekos-mekos, highs or lows, sala sa lamig, sala sa init. Na sana ay bigyan ng prioridad yung alam mong deserve ng bawat isa sa relationship. Couples, married. Huwag kayong magpatalo. Lalo pa kung may, kung may pamilya na kayo, meron na kayong anak. Siyempre, dyan halo-halo na rin yung emosyon. Usaping pera, trabaho, andyan na talaga lahat. Pero, etong mga, minsan naghirap sabihin, maaaring merong problema, difficulties this month. Huwag kang magpatali dyan, okay? Huwag kang iwan sa part na yan. You deserve love this month. You deserve na i-celebrate ang love month. Hindi man ganon ka-magical for some of you, pero may pag-init pa rin. Mas pipiliin nyo pa rin ang isa't isa. For couples in a relationship, okay? Alisin lang yung ilang pagiging negative. Minsan kasi wala tayong higit na kalaban dito, kundi ang ating mga sarili. Yung way of thinking natin, hindi masyadong umaayon minsan sa mga bagay-bagay. Lalo pa nga kung marami kayong isipan as a Capricorn din. Responsibilities, obligations, for some of you na meron ng anak. Ayan, maaaring meron pa kayong extra focus na higit na kailangan bigyan ng tuon sa kanila. So, isa-isa lang. Yun din. Para hindi kayo, kung ano-ano yung maramdaman nyo or pumasok sa inyong isipan na hindi okay, or hindi ka sapat, or merong kulang, yung ganon. Okay? Okay. Ano bang ma-add natin doon? More quality time. Quality time kasama ang family, ang iyong one and only. Okay. Andito pa rin naman yung sabi ko nga sa lotion, yung security, at yung pagka-action-oriented sa relationship. Pagiging ready. Buong-buo pa rin naman na magiging ready kayo sa bawat isa sa kabila ng ilang trials na pwede nyong maramdaman sa pagsasama. Lalo pa, para sa ilan, okay, na meron ng pamilya, married, at meron ng anak, okay? So, single, you will be ready. Single, meron new beginnings. Kung magiging bukas ka, the Three of Pentacles reverse, sa ilang pwede mong makilala, okay, or ma-meet pa this month. Alisin yung lang, kasi parang yung pressure dito nasa sarili lang din. Sabi ko nga, i-unleash nyo na, i-unleash. Ito, kasi merong nakasakal sa inyo. This one is in reverse. Buksan nyo ang inyong mga mata, alisin nyo yung nakatali dyan sa inyong mga puso. You will be ready. Or itong
person mo sa'yo, ready na rin siya. Yun lang, kailangan nilang labanan yung ilang pwedeng maaring nagiging hindrance sa buhay. Buhay, life in general. Kasi dito pa rin umaangat yung work sector, kahit love reading tayo. Ano pa natin? Final advice. Gusto ko yung pinaka-isang message lang, bilang babasahin po natin to. Ayan. Ayan, marami sila. Kunin lang natin yung pinaka-isa. Okay, kung ano man yung babagsak para sa mga Capricorn, February, ayan na. Ito talaga. Okay. Reflection. Basahin natin. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Lalo pa for those who are in a relationship. Para sabi ko nga higit na mag-a-apply ito, reflection, dumaan kayo sa pagninilay-nilay sa inyong mga sari-sariling paraan. Kahit pa physically magkasama naman kayo. Hindi sa totally, actually ulitin ko, may healing nga dito eh. May pagiging ready, may new beginnings. Pero ito, present lang ilang tension. If ever mag-apply, pagnilay-nilayan ang bagay-bagay. Pagkatiwalaan, have faith. Okay? Na magiging maayos, merong solusyon. Have faith that all will work out for the best. Para sa inyo, ngayong buwan ng pag-ibig, February 2024, Capricorn. Hi, Gemini, February 2024, Love Month. Kuha tayo ng love message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading. Para sa mga Gemini, anong maiwan natin para sa kanila? Ngayong buwan ng pag-ibig, relasyon, message. Gemini. Okay, may sumasama sa akin kamay. Kahit pa tayo dyan. I know sa live, hindi ko napapakita pag-shuffle natin. Ayan. Uy. Pero okay, mag-alala. I-upload ko rin po ito. Napauwi ako kasi may nakita na naman akong umangat. Kanina pa siya umaangat. Actually, love month na love month. Ito kasi napaka-normal. Sabihin ko na ba? Kasi nga, nagmamahal eh. Puso ang umaangat. Yung tension, kahit simpleng tension lang ito, or yung pagiging extra sensitive ninyo, okay, when it comes to love, itong inyong mga puso, sige, spread natin ang bawat isa. The Five of Wands, ito yung sinasabi ko. The Chariot, this one is in reverse, and the Moon, ito nga, yung pagiging emotional, o yung mga pusong mamon ng mga Gemini ay higit naaangat ngayong buwan. Okay, regardless of your relationship status, single ka man, or in a relationship, para bang, yung pakiramdam nyo may pagkamalalim, meron kang something na mararamdaman dyan, na sa true lang, ay baka mapaiyak pa ang ilan, may emotional, umaangat yung sentimental, ayan. Or kasi, for some, yung cravings ay nasa love. Cravings, especially for singles, okay? Ito, single. Okay. Sa true lang, maaring na-delay lang, na-traffic lang itong si The One. The Chariot. May ilang laban pa ito, marahil kung hindi man mag-apply sa'yo, yung patuloy na laban mo sa buhay, maring sa kanya rin eh. Okay, meron pa itong ilang kinakaharap ngayon na hindi pa kayo magkatagpo or magkasabay ng landas. Pero patuloy na meron ditong travel. This month, maring sa mas practical, meron pag-travel. Kung hindi man about relationship, partnership, may kaugnayan sa work. I know this is a love reading, pero umaangat yun. It doesn't matter naman po if this is long or short travel, pero may maring pag-highlight, pagbibigay diin sa distansya, okay? May distansyang lugar, or for those talagang nasa long distance connection or communication, connection, relationship, ayan. Or meron kayong someone na makikilala online, why not?
Yun lang. This month, yes, enjoy, have fun, pero may iwanan ko na hindi ito yung best month para kay tuluyan na malunod. Ayan, the moon kasi ay narito. May pagka-intense yung inyong mga emotions. So, baka magpabigla-bigla kayo sa pwede nyong desisyon. Sabi nga nila, well, kahit masaya pa kayo or sobrang malungkot, minsan, dyan tayo nakagawa ng pag-aksyon or desisyon na hindi masyadong okay. So, pakalmahin ang sarili. Balance is the key. Nang alam mong nandito ka sa posisyon or pakiramdam na kalma. Okay, nang hindi ka naiinip kay the one or naiinip sa iyong kapareha, pero kalma. Okay, ano pa bang ma-add natin dito? Okay. Maybe isang indikasyon itong travel na kung pagbibigyan, paghihintulutan nyo ang inyong mga sarili, ito yung best month naman na merong kilalanin palalo. Okay? Ito, single in relationship man, married, best month na mas mapalapit yung connection sa taong ito. Get to know each other first, enjoy yung company ng bawat isa, have fun as I've mentioned. Okay? Okay. Meron lang talagang ilang laban na minsan ito yung kinakaharap ng bawat isa eh. At ito naiiwanan ka ng confusion, lalo pa kung mag-apply yung parang matagal. Meron ba kayong hinihintay na medyo nagiging matagal? But at the same time, andito yung excitement, andito yung love. Yun lang, huwag ka lang mainat. Huwag kang mainat. Okay? I-enjoy yung bawat proseso na pwede mong pagdaanan sa iyong buhay pag-ibig. Yan lang din naman yung magagawa natin. Ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay na ito. Kung merong opportunity, yes to opportunity, to love opportunity, potential. Pero ulitin ko, kasi for some, maaring mabigla, hindi, kumbaga, biglaan lang din siyang pumasok sa inyong buhay, single, pero kapag biglaan, maaring biglaan lang din tong maglaho na ayaw natin. Kumbaga, easy come, easy go. Kanta yun na. Hindi. Kumbaga, alalay, okay? Kilalanin. Take it easy. Friends muna in Baguio. Char, hindi. I-enjoy ang isa't isa. Kung kayo couple, na ulitin ko, napakahalaga na nagiging bukas kayo sa inyong damdamin, sa inyong mga kapareha, kasi may pagkamalalim. Baka sa lalim nito, hindi na kayo maarok, or hindi nyo mapuna, sinasarili nyo na pala ang inyong mga nararamdaman. So, be open with your partner. Reversal tayo, ano? So, kung ikaw itong nakakaramdam sa kapareha na ganoon siya, then, ikaw na itong higit na mag-adjust. Bilang kayo mga Gemini, very flexible naman kayo. Okay, ano pang maiiwan natin? Yun yung pinaka-message na nakikita ko dito para sa inyo. But still, love month, i-enjoy ito. Gaan naman parang nagiging or magiging emotional ang ilan. Okay? Anong pinaka-advice may iwan natin para sa mga Gemini? Love message, Gemini, ayan. Wala pa. Kunin lang natin yung pinaka-isa po bilang binabasa natin po. Ayan. Ayan. Okay, ito yung litrato. I know sa live hindi ko po na ipapakita kasi ayan, kasi andito po ang camera. No worries, i-upload rin natin ito. Babasahin ko po. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Ayun naman. Sa lalim ay hindi ko maarok. Yung ilang pwede nyong maramdaman ngayon. Kahit sa simpleng pakiramdam na hindi natin, wala tayong control. Ayan. So, pwede mong matanggap or pwede mong maramdaman sa isang tao. So, pwede ipakita sa iyo ng yung kapareha ngayon. Wala tayong control. Ang tanging magagawa lang naman natin, again, sabi ko nga, wala tayong options kundi sumabay lang din. Ayan. Acceptance is the key. Yung pagtanggap lang din. Kung ano yung ngayon,
kung ano yung ganap ngayon, focus ka doon. Bigyan mo ng pagpapahalaga yon. Ano man yan, gaano man yan kaliit, kabongga, kalaki, ano man ang pinagtataanan mo, acceptance is the key. Pagtanggap lang. At pagmamahal, syempre pa. Okay, para sa inyo, ngayong buwan ng February 2024, Gemini. Hello! Hi Libra, February 2024, Love Month. Kuha lang tayo ng love message para sa inyo ngayong buwan, Libra. Ano pa nga bang mensahe ang kailangan nyong marinig o marahil mensaheng gabay na kailangan nyong matanggap ngayon para sa mga Libra? Message. Libra. Libra. Nasa Libra na po tayo. Tayo ay live na live. Ayan, meron ng kumpol dito. We'll be straightforward. Live na live sa FB. The Strength Card Reverse at The Lovers. Parang dito pa lang sapat na ako. The Lovers. Kahit pa yung Strength Card in reverse, ayan, nakabaliktad siya. But still, the lovers ay narito. Maybe isang indikasyon ito na wala kayong paghuhugutan ngayon ng higit na lakas, couples in a relationship, married, kundi sa inyong mga kapareha. Magtutulungan. Andito ang balance. Okay? Na napakaganda. Andito yung ilang plans kung paano pa kayo higit na magiging matatag. You will have fun. Why I'm getting a message with the lovers? Diyan pa lang kasi solve na. May pag-spark, may pag-init ng inyong mga love life. At kung ito ay ating lalaliman pa, hindi imposible. I know tayo po ay love reading, oo nga. Pero hindi po isang medical advisor ang moon child. Pero maaaring merong blessing. Baby blessing, guys, para sa ilan. I-claim na natin ito. Kung ito na po talaga yung nilulook forward ng ilan sa inyo, why not? Maad lang ni Moonchild yun. Pero andito yung pag-angat din ng inyong mga expression, ng inyong mga love language sa inyong mga kapareha. Maybe isang indication yun na kailangan marinig. Okay, na ano yan, Moonchild? I-celebrate ang buhay, pag-ibig ngayon. Kasi, ano man yung pwede mong iparamdam, ipakita, single, kahit single ka pa man, yan yung maaring straight, dyan ka lalakas. Siyempre pa kasi nga, papairalin mo lang, papaangatin mo yung itinatakbo or sinasabi ng iyong puso. Andito yung pagiging sentimental, emotional rin, ang balance. May pagbibigayan. Iwas lang sa pressure, okay? Doon sa point na, kung magagawa mo ba or meron ka pa bang magagawa, parang gusto mong ibigay lahat. Na, baka ma-pressure ka naman. Take it easy. Ano pa't andito yung love? Ma-appreciate ka. Andito yung pag-spark ng inyong mga buhay pag-ibig. Kumbaga, yan po ay hindi na babaliwala yung bawat pag-iwan mo ng efforts sa yung buhay relasyon, hindi na babaliwala. May paglalim pa. Okay? Single, kung ready ka na, of course, the lovers. Meron at merong sasalo sa'yo. Meron at merong nandyan. Meron at merong taong magpapalakas ng iyong buhay, ng iyong puso. Kahit pa sa mga panahon na parang naglalambot ka na, nanghihina ka na sa tagal, or bakit wala pa si Dawan. Pero dito, kailangan syempre pa, magiging bukas ka. Wala namang ibang mag-a-action dito, kundi ikaw lang din. Para lang din tong naghahanap ng work, di ba? Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, dumarating ang opportunity na meron na agad. Nandiyan na sa pintuan ng trabaho. So, ganun din sa buhay relasyon. Be open, be willing. Kung ready lang din. Pero dito nakikita ko naman, or maybe isang indikasyon to, lalo pa kung dito ang cravings. Kailangan yung lumakas. Kailangan may konting sugar. Kailangan may konting tamis naman daw. Asukal na pula para lang gamin. Ayan. Bitter ang Moonchild. Hindi. Ito yung best month to have that heart-to-heart talk with your loved one, your special one, and only true love. Ang ganda, balance, yung nakikita natin ngayong buwan para sa mga Libra. Sa kabila ng kahinaan na ito. Kasi itong kahinaan nyo ay siya rin inyong kalakasan. Ngayong buwan ng pag-ibig, kuha tayo ng pinaka-final advice, message. Isa lang, okay? Kasi babasahin natin ito. Libra.
Para sa mga Libra, anong maiwan natin para sa kanila? Okay, merong nag-a-appear. Uy! Actually, parang ito na rin yung kaninang lumabas, pero ito pa rin ang umangat para sa inyo. Ang unang nabasahan natin, kasi sunod-sunod yung elements, Gemini, isang air sign din. Ito rin, umangat siya. So, hindi natin ito pipigilan. Babasahin ko po, acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So, meron kasi dito, the strength coin is in reverse, guys. So, ito yung mga weaknesses nyo sa inyong relationship. Na, sabi nga nila, kung mahal mo ang isang tao, anuman ang kahinaan nito, tatanggapin at tatanggapin mo. Papaangatin mo yung pagmamahal bilang the lover sign narito. Merong pag-spark ng inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon ngayong buwan ng Pebrero 2024 para sa inyo, Libra. Hi Aquarius, February 2024, Love Month. Kuha tayo ng love message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ano pa nga bang mensahe? Pagdating sa usaping pag-ibig, ang marahil ay kailangan yung marinig. Okay, buhay relasyon, Aquarius, February 2024, message. Aquarius. Aquarius. Aquarius, ayan. Okay. Okay. The Magician ay narito. Na-happy na ako dito pa lang. The Fool. The Three of Wands reverse and the Six of Wands. February. Buwan ng mga puso. Aquarius. Your love life magiging magical. The Magician. Ma-relate lang ni Moonchild, ano? Magician. The Magician card po ay narito. Para sa mga Aquarius, para bang mapupunan yung ilang kakulangan. Siyempre pa ang buhay relasyon, in general, tayo po ay general message, hindi perfect. May mga panahon or pagkakataon na ang isa sa inyo, couples in a relationship, married, ay merong nakukulangan, okay? But this month, i-claim na natin ito, na mapupunan kayo ng atensyon, ng appreciation, ng pagmamahal. Parang andito yung focus ninyo or focus sa'yo, reversal tayo every time, ng yung special someone. Andito yung patuloy na magandang flow, merong healing, okay? Merong pagsabay, andito ang balance. If you are single, well, regardless, as I've mentioned, at andito yung pakiramdam nyo na parang kailangan nyo ng extra attention mula sa kapareha. Lalo pa nga po kung nitong mga nakalipas na buwan o linggo ng taon, ay parang hindi kayo na masyadong naglaan ng time together. Then this month, meron pong solusyon, resolution, may ganap. May something special ganap sa inyong pagsasama. I-claim na natin yan. Okay? Okay, first thing sige. The Fool kasi ay narito. Andito yung new beginnings. Kung magte-take lang kayo ng risk. Kung magte-take lang kayo ng new chances para sa inyong sarili. Pero sa pag-take ng risk na ito, the Fool isang indikasyon na hindi ito minamadali. Kasi parang andito yung excitements. Andito yung pagiging sobrang bukas nyo sa magical na pag-iibigan. Ayan. Huwag lang madaliin. Ito ay isang proseso na kailangan ng pagkatiwalaan. Okay? Kasi, yes, suddenly, it's magic. Baka ganun yung maramdaman ng ilang Aquarius sa taong ito, single. But, baka ang kapalit lang din ito. Suddenly, biglang mawala na lang din siya. Biglang maglaho ng parang bula. Or mapalitan ito ng sudden problems na ayaw natin. So, take it easy. Take everything one step, one day at a time. Meron ditong travel, may pag-angat ng celebration. So, maaring meron kayong pupuntahan ngayon. It doesn't matter if this is long or short travel.
Six of Wands, napakagandang indikasyon po nito na merong kasiyahan ng inyong mga puso. Ano man ang itinatakbo nito or anong relationship status nyo, may kasapatan. Sabi ko nga, may pagkakompleto. Walang kulang, walang labis. Ayan. Or maybe isang mensahe yan na ano man ang tinatakbo nga, ano man ang pakiramdam nyo ngayon, papaangatin yung contentment na okay ka. Kahit ikaw lang muna, na okay kayong magkapareha, walang problema. Minsan, it's all in the mind lang din daw, kung paano mo dinadala ang iyong relationship. May ilang new beginnings, or maybe isang indikasyon po ito to try something new, something different, take risk, sabi ko nga, take new chances sa inyong buhay pagsasama. For those who are nasa long distance relationship, I know merong struggle dyan. Siyempre, doon pa lang sa salitang LDR, hindi na yan madali diba? Pero ulitin ko, may selebrasyon. Magkalayo man kayo ngayon, actually, mapapalapit ang inyong mga puso lalo sa isa't isa. Na napakaganda. Okay. Kuha tayo ng pinaka-exact advice, message, para sa inyo. Okay. Ayan, wala pa. Parang gusto nyong mag-ano ngayon. Something new. Yun nga, bago. Kung paano nyo pa mas mapapalalim or mapapa-healthy ang inyong connection. Okay, add tayo dito para sa mga curious. Why I'm getting a message na para sa ilan na medyo nagkaroon ng delays ang love life. Meron ditong pag-aayos. Delays or tension nitong mga nakalipas. May pag-aayos, guys. Claim na po. Kung andito ang mga puso. Okay. So, kunin lang natin dito yung pinaka-isa. Bilang babasahin po ni Moonchild kung ano man yung babagsak. Okay. Para sa mga Aquarius, ano yung maiwan natin para sa kanila? Okay. Ito na. Embrace. Ang ganda. Through each other, you find the missing pieces. Guys, sobrang naka-apply to dun sa aking na-mention na pagpunan sa ilang kakulangan. Kasi wala namang perfect relationship. Meron at merong makukulangan at one point sa inyong connection. Pero yayakapin nyo itong pagkakulang na ito at pupunan nyo ng pagmamahal, ng magical na pakiramdam. Ngayong buwan, yakapin, embrace ang inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, buwan ng February 2024, Aquarius. Hi, Cancer, February 2024, Love Month. Kuha lang tayo ng pinaka-love message para sa inyo ngayong buwan. Ano pa nga bang payo? Ang marahil ay kailangan niyong marinig. Para sa mga Cancer, will be straightforward sa ating reading. Love message. Mensaheng gabay lamang po. Cancer. Cancer. Okay. Ano may iwan natin para sa kanila? Cancer. Ayan. Meron na pong ilang ingay kasi daytime na tayo ngayon. Pasensya na po. Pero ilalaban natin kay last element, Cancer. Okay, medyo mailap na. Okay. Spread natin ito. Uy! 5 of Wands and the Knight of Wands. So, andito yung fiery. Kaya yung mga emotional sign, pero angat yung pagiging fiery, yung fiery energy, yung pagbugsure ng inyong mga damdamin pagdating sa love. Kung itong mga nakalipas na buwan, or nakalipas na buwan ng taon, or linggo, nakaramdam kayo ng tension, couples in a relationship, sa inyong mga kapareha, ayan. Kahit simpleng tension, hindi kailangan laliman. This month, meron pong reconciliation, merong reconnection, merong pag-aayos. I-claim na natin ito. Lalo pa kung andito ang inyong mga puso. Kung single at hindi mag-apply, at meron talaga kayo mag-apply yung tension na ito sa isang tao,
It could be a workmate, a friend, or a partner. Partner in crime, matatawag sa negosyo man ito, or personal na buhay. Pero merong reconciliation. May pag-rekindle ng love, pag-aayos, i-claim na natin. You will take your relationship more seriously, yes, kasi mga emotionals, malalim kayo magmahal, but at the same time, merong celebration. Yung pakiramdam na nag-iinit, paano yun mo siya? Nag-aalab ang pakiramdam ng mga Cancer ngayon. So dito, yung pag-init, kasi maaring may halong pressure, yes. Kung paano nyo maipaparating yung napakalakas na pagmamahal na ito, yung desire nyo sa inyong mga kapareha. You will be motivated kasi na maiparamdam yon. Reversal tayo every time. So, ikaw rin naman ay maramdaman ito, yung enerhiya ng iyong partner. Okay? Andito yung dedikasyon na maiparating yung pagmamahal. No matter what happened, or kung ano yung nangyari dito sa nakalipas, andito ang excitement. Mapapalitan yung stress ng excitement at yung pag-init ng inyong buhay, pag-ibig. Yan, napakaganda. Okay. If in a relationship, marami kayong pagkakataon ngayon para, or maybe, kasi yung pagkakataon, yung chance, kailangan, kusa itong ibinibigay kusa itong ipinaparating. Magplano kayo, mag-set kayo ng date, ayan, para sa mas ikalalalim ng inyong connection. Kung ano man yung mabubuon yung pag-uusap ngayon, it will be memorable. Talagang babaunin nyo ito forever. Gaano man yan kalaki, kabongga, kaliit na selebrasyon. Actually, for some, maaring something lang to, low-key or private. Kasi sa realidad po, tayo ay magkakaiba. Okay? Magkakaiba rin ng paraan at kakayanan. Pero ano pa man yan, aking ulitin, may pag-spark po, may pag-bloom, may pag-highlight sa inyong mga buhay, relationship, love life, single. Okay, Cancer. Alam nyo, bilang Cancer din ang Moonchild. Mai-relate lang ni Moonchild. Hindi. Pero kung ready na kayo, at naghahanap na rin naman kayo, okay, at parang dito yung pakiramdam na ready na kayo to connect, to communicate, tuloy lang, okay? Put yourself out there. Magpakita sa mundo. Kasi true naman yan, walang mangyayari sa ating mga comfort zone. Bilang kayo mga Cancer, madalas andito kayo sa safe zone, sa inyong mga shell, ayan, sa inyong mga crab shell. So, kailangan maging open kayo sa ilang possibility kasi merong potential po tayong nakikita dito na maaaring yung makilala. Kasi celebration ito. Kung magiging bukas kayo sa ilang events or party invites ba ito, trabaho man, or ilang relationship. Actually, trabaho, nag-highlight din dito ang business setting. So, pwede nyo dong makilala. May someone potential sa part na yan. Kung magiging open kayo, pupunta kayo, dadalo kayo. Okay? Walang imposible na merong someone new or merong alam niyo yan, magpapakilig ng inyong buwan ng pag-ibig. May pag-glow up, kung spark ito, it could be physically, ayan, sumasang-ayon po ang ingay, physically, mentally, yung inyong mga aura, kung paano nyo dinadala yung mga sarili, ang hirap nyong hindi mapo na ngayon. Angat ang inyong mga pagiging magnetic and charming. So, sabi ko nga, ipamalas yan, ipakita sa showtime, char. So, take advantage, itong magandang aura natin. Pakita sa mundo, kung ready na, walang imposible. Single. Ayan, pumatalon na po. Para, nagulat naman ako. Sa true lang, medyo mahirap talaga tong shuffle. Bagong-bago natin deck, guys. Kulang tayo ng pinaka-isa. Bilang babasahin po natin ito, ayan. Babasahin po natin yung pinaka-message. Excited, sabi ko nga. Maring exciting. Exciting din. Ayan, tumalo na siya. Guys, hindi ko inaano. Ito na lang. Ito na yon. Okay, basahin natin kung ano tong nakalaan para sa inyo, Cancer. Twin Flames.
your passion ignites. Andito ang sign of true love. Mula dito sa ilang kahinaan din, yung ilang conflict, yung ilang pagkakaiba nyo, yung tension, conflict sa kapareha, meron mang ilang differences na umangat or umaangat nitong mga nakalipas, kayo pa rin ang nakatakda sa isa't isa. Kayo yung mga twin flames. Iisa lang kayo. Iisa lang din kayo ng nararamdaman. So, i-celebrate nyo yan. Celebrate love ngayong buwan, February 2024, Cancer. Hi, Scorpio, February 2024, Love Month. Kuha tayo ng love message para sa inyo. Will be straightforward. Okay? Ano nga ba kailangan pang mensahe? Mensaheng gabay sa pag-ibig, relasyon, ngayong buwan ng pag-ibig para sa mga Scorpio. Message. Scorpio. Scorpio, love message ngayong love month. Ano may iwan natin para sa kanila? Scorpio. Okay, so meron na ditong nagsibagsakan. The Queen of Cups, the King of Pentacles, and the Page of Pentacles reverse. Okay. Okay, so ano no? Kahit pa tayo ay love month, I know, pero umaangat po yung pagiging practical nyo ngayon. Or for some, andito pagiging productive and busy. So maybe isang indikasyon nito, lalo pa for those who are in a relationship din, couples, na maglaan kayo ng time. Okay? Kumbaga, find time. Find extra time. Na, eto kasi naman, balance naman eh. So, andito pa rin yung inyong mga puso rin sa inyong mga kapareha. Pero maring manimbang ang ilan sa ilang prioridad. At dito sana, ito reversal tayo every time, parang ito po ay mag-apply sa'yo or sa iyong kapareha na kailangan ng extra time mula sa'yo. But at the same time, ito nga po busy. Okay? So dito, papaangatin nyo lang yung magandang pag-uusap. Communicate. Communication is the key. Pero ano pa, andito, King of Pentacles, Queen of Cups, yung pagiging magical is still here. Yun lang. Sa buhay, wala namang perfect na relationship. Kailangan nyo lang meron at merong mag-adjust. Meron at merong aangat nung, or pag-angat nung trust. Okay? Ano pa, yun nga lang, kailangan talaga, gaano man ka-busy, find time ngayong month. Kasi yung mabubuo yung connection ngayon, okay, it will be memorable and romantic sa akin nakikita. Mas mararamdaman nyo yung dedikasyon ng inyong kapareha. Merong something na magmamature na sa inyo. Kumbaga, hinog na kayo. Mas mapapalalim. Or meron talaga kayong something din na ipaparating. Or merong parating na something special gift. Okay? Gaano man po yan ka-effort, kalaki, kaliit, kabongga. Ayan, sabi ko nga sa realidad tayo ay magkakaiba. Pero andito po yung parang pakiramdam na ikaw ay nakikita na po na napapahalagahan ka. Okay? Okay. Ito lang, maaring meron lang din talaga yung kung mag-apply man po yung parang kakulangan sa oras, no worries, alisin ang pag-aalala, Scorpio, dahil meron ditong support, merong sasalo sa'yo. Ito sa mas practical, kung meron kayong agenda sa trabaho, kung magagawa ng paraan para magkaroon ka ng time or extra time sa family or sa yung relationship area, gawin yon. Gawa ng paraan, okay? Meron ka ditong choice, meron kang option. Single, ganun din ang may iwan ko, meron at merong sasalo sa'yo. Meron ka ditong pagpipilian. Hindi ka dito nag-iisa. Actually, sabi ko nga, hinog na. Maring ito ay someone mature. Or, kung hindi man, mas mature mag-isip sa'yo, okay? But you have to make the effort pa rin. You have to put yourself out there. Kasi totoo naman yan. Walang nangyayari sa ating mga safe zone or comfort zone. So,
maging bukas sa ilang possibility. At, sabi ko nga, mas seryoso na ngayon yung pwede nyong maramdaman or parating sa inyo. Okay, ano pa bang ma-add natin dito? Dito yung energy naman. Energy to love, to share, and to balance things. Okay? Actually, sa inyo yun, naghigit nag-a-apply. Parang, syempre, pag gusto niyo maging romantic ang buwang ito, gusto niyo may parating, may padama ang inyong mga pakiramdam o yung pagmamahal. Eto, add ko pa, kung meron mang tension, sabi ko nga walang perfect relationship, cool down, okay? Kung kinakailangan mo nang mag-pause, gawin yon. Huwag kayo magpadalos-dalos sa pwede nyong pag-aksyon or kahit sa simpleng pwede nyong iparating sa pamamagitan ng inyong mga salita. Okay? Cool down muna, palamig. At hayaan nyo munang kumalma ang mga bagay-bagay. Aking ulitin, andito ang balance. But at the same time, baka ang isa sa inyo ay masobrahan. Lalo pa kung hindi mapagbigyan. Okay? So, kalma lang din. Meron at merong support. Kung hindi man ito suporta sa trabaho, sa pamilya, meron nga dyan sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Enjoy, celebrate, love month. Okay, kuha tayo ng pinaka-advice, message na may iwan natin for Scorpio. Babasahin natin, kaya pinaka-mensahe ang ating kukuhanin. Scorpio. Anong may iwan natin para sa mga Scorpio? Ayan. Meron nang bumagsak. Okay, alam niyo parang bumagsak na rin ito kanina. Ayan yung baraha. Basahin po natin. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Lalo pa yung kung mag-apply yung ilang tension sa nakalipas, na-mention ko ba yun? If ever hindi kayo nabigyan ng opportunity, the Page of Pentacles, na pagtuunan ng isa't isa nitong nakaraan, ayan, kalimutan na raw yun. Ang importante ay yung ngayon. Magagawan pa ng paraan yung ngayon. Lalo pa kung andito ang inyong mga puso at kagustuhan na maiparating, maiparamdam ang pagmamahal or pagmamahalan. Para sa inyo, ngayong February 2024, Love Month, Scorpio. Hi Pisces, February 2024, Love Month. Kuha lang tayo ng pinaka-love message para sa inyo ngayong buwan. Okay, as usual, mensahe gabay lamang po para sa mga Pisces. We'll be straightforward. Ano may iwan pa natin para sa mga Pisces this month, February 2024, message. Pisces. Okay, agad-agad may umaangat. Pisces, Pisces, Pisces. Ayan, meron na. Na nagsiangatan, meron pa actually. Okay. The Page of Pentacles, reverse. The King of Pentacles. Sandali. Sinafol nating maigi ang baraha, pero bakit ganon? Andito pa rin sila. Kung kayo nakapakinig, gentong. Dahil kayo yung madalas ay pinakahuli talaga. Oo nga. Last sign. Kayo yung pinakamahaba ang PC. Ayan. Tayo po ay nalubat. Malawak ang inyong pag-unawa, balance, the Queen of Cups, nalubat niyo yung camera natin, kaya patawarin ng moonshot, ilalaban natin ito dito sa aking CP, naway okay lang po ang quality, pero Pisces. The Three of Swords, this one is in reverse. Maaring meron ka pang para sa ilan, kasi iba-iba tayo nung pinagdadaanan, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, iba-iba kayo ng sitwasyon. Kung andito pa rin kayo sa proseso ng pagpapahilom ng ilang pain, heartache, heartbreak, allow yourself to heal. Okay? Hindi nyo kailangan magmadali. Pero kung andito na kayo sa posisyon, sitwasyon, na ready na kayo to move on so you can move forward na totally sa inyong mga buhay. Andito na, umaangat yung maturity. Gantong-ganto yung message ko. Bilang pareho naman kayong water signs, hindi ko mawari bilang
Sinaffle nating maigi, pero gantong-ganto yung possession kanina ng Scorpio. But sa inyo, more on healing, more on personal growth ngayong February. No matter what your relationship status, single, attached, or married, meron at meron kayo ditong papahilumin. Kung ngayon pa lang ito aangat, hindi ko ito tatamisan. Maring merong simpleng, kahit sa simpleng tensyon, na kung saan maring merong something sekreto kasi kayong makita, merong katotohanan umangat, merong impormasyon, or meron kayong madiscover na hindi nyo inaasahan or hindi nyo masyadong magugustuhan. Stay balanced. Paangatin mo ang iyong pusong, sabi ko nga, mapagpasensya. Pero syempre pa, yung mapagpasensyang pusong yan ay, di ba kapag alam na nila na mabait ka, na mapagpatawad ka, mapagbigay ka, minsan naaabuso. Sabi ko nga, it's okay to pause pag nilay-nilayan ng iyong buhay relasyon. Step back, lalo pa kung mag-apply itong tension na ito. Okay, hindi kailangan laliman ang bawat messages ni Moonchild kahit sa simpleng tension na napaka-normal sa anumang relasyon. Okay. The 3. So, why I'm getting a message kung aking i-relate to 3? Kumonekta, connect, communicate. Single, hindi ka dito nag-iisa, okay? Meron kang support. Andiyan ang ilang kaibigan, or kahit over the net ito, may ilang connection. Andiyan ang ilang kapamilya, your siblings, kung meron man, or neighbor. Dito yung pumapasok, third house in astrology. Meron kang support in love. Or, other indication, kung hindi mag-apply, yung parang gusto nang makakausap. Single, madalas, diba? Siyempre, pa gusto mo lang ma-let out lang yung pakiramdam mo, bilang wala ka namang nakakausap maigi, or wala ka masyadong nasasabihan. Pero if in a relationship, ganun din, na maiwan ko, connect with your partner. Communicate. Okay? Yun? Nawala na sa pinaka. Meron tayong distance na nakikita sa may travel din. May pag-travel for some of you. Pero, lagi nyo lang, kasi baka meron dito mag-apply na kabagalan or delays, at dito mabuo yung tension. Huwag kayo magmamadali. Take it easy. Okay. Ano pang ma-add natin? Pero, ayan, may ilang ingay. Yung opportunity, ibibigay nyo ito sa inyong mga sarili. Yung love na alam nyong deserve nyo. Kahit pa sa mga panahon na nasasaktan pa yan, na diretsahan ng Moonchild, or kahit sa pagiging bilang mga water sign, emotional, sensitive, magiging maayos ang lahat in time, and God's perfect time. Lalo pa nga po kung andito kayo sa proseso ng pagpapahilom ng ilang sugatang puso. This one is in reverse na, meaning may solusyon. Ito kasi yan. Ito yung talagang pain. But this one is in reverse. Reverse. Tutulungan ng sarili na gumaling, maghilom ang sitwasyong ito. Okay? Or talagang, kasi ulitin ko, magkakaiba po ng posisyon ng bawat isa. It could be physically, mentally, emotionally, magpahinga. Deserve ang pagpapalakas rin ng inyong enerhiya sa mas balanced na relasyon ngayong buwan. Ang serious lang, ang seryoso na nakikita ko dito, King of Pentacles to Queen of Cups. Kasi na to parang nag-mature na rin kayo sa buhay pag-ibig. Alam nyo na to. Natuto na kayo. You've learned so much na in your love life, in your relationship area. Mapapanghawakan na ito. Kung ano man yung ilang, if ever man, huwag natin i-claim yung negativity na yun, yung tension. Pero if ever mag-apply, alam nyo na ito, mapanghawakan, malalagpasan. Okay, kahit sa simpleng tension lang, kuha na tayo ng pinaka-advice pa na pwede natin maiwan para sa mga Pisces. Ayan. Pasensya na po, nagulat din ang Moonchild. Kulang tayo ng pinakaisang babagsak. Bilang babasahin po natin ito. Ayan. Okay, actually, kanina pong bumabagsak to. Parang gusto kong mag-add ng isa. Ayan, ito na yung pinakauna.
Kanina pa, nakailang bagsak ito. The past is now behind you. Oh my. Sabi ko nga sa inyo, Scorpio. Bilang nasa isang elements lang naman kayo. Scorpio and Pisces. Ito yon. Sinashuffle natin maigi ang mga bagay-bagay, pero eto. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Ayan na. Lalo pa sa mga ilan, single, or in a relationship man, ayan, umangat yung acceptance, yung forgiveness din, yung healing. The past is now behind you. May ilang bagong simulain po. Kung pahihintulutan nyo lamang ito, walang imposible. Time. Okay. Time. You are trying too hard. Give it time. Sabi ko nga, no? Pati si Monshal nagugulat. Sabi ko nga, in time, in God's perfect time, magiging maayos ang lahat. Huwag nating bigyan ng control. Huwag nating pangunahan. Kalma. I-enjoy ang buhay, pag-ibig ngayong buwan ng may balance. Andito yung mutual. Okay? Hindi nyo pa man ito maramdaman ngayon. Pero kayo'y sapat, kayo'y napapahalagahan. Ngayong buwan ng pag-ibig, February 2024, Pisces.